Ngayong gabi, nalubog sa utang, dinapuan ng malalang sakit, walang trabaho. Paano mapagtatagumpayan ang mga hamon sa buhay? Alamin sa special live telethon ng The 700 Club Asia. Tagumpay, imayin mo na! Susunod na! Welcome to the special telethon of the 700 Club Asia. Tagumpay, imayin mo na! We are live on GMA and streaming live on cbnasia.org/TV at sa YouTube channel at Facebook page ng The 700 Club Asia. Join us for 30 minutes and for 2 whole weeks of bayanihan and good vibes. Kasama natin dito ang staff ng CBN Asia Prayer Center, digital media, at reverb artist Rhea Rodriguez upang tumanggap ng inyong tawag, chat, at donasyon. Felici, when we say tagumpay, what comes to your mind? Siyempre, tulad nitong trophy, reward ito para sa mga nanalo sa sports, military honor, may award sa school, sa trabaho. Tama. That's right. Pero pwede rin yan i-award sa mga taong dumadaan sa iba't ibang pagsubok sa buhay dahil di sumuko, nagtagumpay. Tama. Gaya na lamang ni Shoni. Let's watch her story. Sariwa pa sa alaala ni Shoni ang pagkakalubog sa utang ng pamilya, kung kaya't sinikap niyang makapagtapos ng pag-aaral sa kursong Bachelor of Elementary Education, major in Mathematics. Nakikita ko yung needs, kaya gigets ko kung bakit kailangan naming mangutang. Naisip ko na isang paraan para makaalis kami sa ganong sitwasyon ay makapagtapos ako ng pag-aaral at magkaroon ng magandang trabaho. Nang makapagtapos, hindi agad siya nagkaroon ng trabaho. At taong 2010, nakasal si Shoni sa asawang si Patrick. Nalungkot ako kasi wala akong trabaho, gustong tumulong. Kumikita naman yung mister ko pero sapat lang para sa mga anak namin. Hanggang isang gabi, nasumpungan ni Shoni ang programang The 700 Club Asia. Isa pala sa prayer nila yung sa mga gustong magkaroon ng trabaho. The Lord is making ways, may ginagawa siya para i-meet ka. Kung ano man yung pangangailangan mo ngayon, may ginagawa siya. Nararamdaman ko na ako yung kinakausap ng time na yun. Nararamdaman ko yung comfort, nararamdaman ko yung peace ng Lord. Sa pagiging masugid na tagapanood ng programa, ay nahikayat din si Shoni na mag-donate sa gawain ng Diyos sa CBN Asia. Nagtuturo ng salita ng Diyos, tumutulong hindi lang spiritual, tumutulong financial, tumutulong literal talaga. Kung ano yung tulong na kailangan ng tao, minimit nila. Nakapanood ako ng mga Operation Blessings, Medical Mission. Nagkaroon po talaga ako ng desire na tumulong. Ano man yung binibigay mo sa Lord, malaki maliit, ino-honor ng Lord yan. Naniniwala din po ako, parang seed of faith ko na naniniwala ako na ibabalik ng Lord yung binibigay ko ng siksik, liglig at umaapaw. At matapos siyang magbigay, pinagpala siya ng Panginoon. Natanggap siya bilang public school teacher. Ang Lord ay faithful sa lahat ng tao dahil sa kabutihan ng Diyos at dahil sa bunga ng pagbibigay sa Lord, sa ministry ng Lord. Nakikita ko yung provision niya, yung bunga ng lahat ng itinanim ng mga nakaraan. Sa ngayon, unti-unting namay ni Shoni ang tagumpay. Nabayaran niya ang utang ng pamilya at patuloy na sinusuportahan ang kanyang 3 kapatid sa kanilang pag-aaral. Naranasan ko ang tagumpay ng Diyos dahil siya ang may hawak ng tagumpay, dahil sa kabutihan niya at dahil sa lakas na binibigay niya sa akin sa araw-araw. Alam mo, Felici, one of the greatest evidence for me na when you're praying, katulad ni Shoni, nagdadasal siya, no, is after you pray that you know the Lord is near kasi binibigyan kanya ng peace. Maski na wala pang answer. Correct, correct. And not only that, He empowers you pa to see it from a different perspective. Kasi ang ginawa niya, iniisip niya yung pangangailangan ng iba. Even tama. if she had her own needs. Correct. Diba? And so, parang God's ways are really different from man's ways. So, when she gave,
that's when she experienced the blessing. Amen. Amen. Nakikita natin sa kwento ni Shoni na ang kanyang pagtulong o pagbibigay ay galing sa masiyahing puso na may pagmamahal. 2 Corinthians chapter 9 verses 6 and 7 says, tandaan ninyo ito, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti, at ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Agree ako dyan. Hindi yung napipilitan lang tayo. Dapat talaga cheerful. In verse 8 of that same chapter, it says, "And God will generously provide all you need. Then you will always have everything you need and plenty left over to share with others." Wow, that's a powerful truth. As we bless others, tayo rin ay patuloy na binibless ni Lord. Kaya salamat, Shoni, at sa libo-libo nating partners. Malaki at malayo ang nagagawa ng inyong pagbibigay sa gawain ng Diyos dito sa CBN Asia. Through our humanitarian arm, Operation Blessings Back to School program, patuloy natin pinag-aaral ang mga estudyanteng puno ng pangarap pero salat sa buhay. This year, we are supporting 52 scholars from all over the country. 13 sa kanila ay magtatapos na ngayong buwan at sa mga susunod na pang buwan. Dahil sa ating sama-samang bayanihan na may na nila ang tagumpay sa buhay. Wow, ang isang scholar ng 4-year course ay nangangailangan ng 64,829 pesos para sa isang taon na yun na pag-aaral. Para yan sa kanilang tuition fees, uniforms, school supplies, baon at transportation allowances. Kapag pinagsama-sama ang ating mga tulong, naaabot natin to. Correct. So if God leads you right this moment to sponsor 5 or even 10 kids, you can do it. He will enable you. So sa mga companies ngayon, pwede rin kayong gawin beneficiary sa inyong Corporate Social Responsibility or CSR ang CBN Asia. And to partner with us or donate, just call the numbers on your screen and talk to our Reverb worship artist, Rhea Rodriguez, or any of our prayer counselors. Pwede rin kayong makipag-chat sa amin sa Facebook Messenger ng The 700 Club Asia or just scan our QR code on your screen. Pwede yan sa GCash, Maya, credit card, at online banking. At bilang pasasalamat sa iyong pagbibigay, ay makakatanggap kayo ng streaming access sa 10 Laws of Success by Pat Robertson. For any amount you give, you will receive the audiobook and digital workbook. At sa mga magbibigay ng 2,500 pesos or more, etong iyong matatanggap. Watch this. Makikilala natin ngayon ang mga taong dumaan sa pinakamatinding pagsubok at nagtagumpay. Excited na akong marinig ang mga kwentong kapupulutan natin ng aral. Para sa iyong donasyon na 2,500 pesos, makakatanggap ka ng video streaming access sa Tagumpay sa Hamon ng Buhay na puno ng aral mula sa mga taong nagwagi sa tulong ng Panginoon. Plus, makakatanggap ka rin ng streaming access sa 10 Laws for Success audiobook at workbook. Be a CBN Asia partner today. Ngayong summer, kasing init din ng panahon ang pagsuporta ng ating mga kababayan. Heto na ang mga nagpadala ng kanilang donasyon at para tulungan tayong magbasa, narito ang ating Reverb worship artist, Rhea Rodriguez. Hello, Rhea! Hi po! Salamat na samahan mo kami ngayong gabi. Yes po. Privilege. Okay, so who are our givers? Thank you so much po for these people. Number 1, si Ellie or Eli and Lucille from Quezon City, 10,000 pesos. Kester and Mylene from Pasig, 20,000. Ruby from Makati, 1,000. Grace from Cavite, 1,000. And she's doing that monthly. Thank you. And Malu from San Juan City, 10,000 pesos. And we have more from Sha Muntinlupa, 5,000. Becky from Marikina, 10,000 pesos. And one anonymous vlogger. Wow, that's 5,000 pesos. And this is so cool kasi parang vlogger siya. So we also encourage our vloggers, if
you are watching, if vlogger ka, you are welcome po to partner with us. So thank you Yes. so much. And we have 2 more. Jinky from Quezon City, 150,000 pesos. And Jose from Muntinlupa, 300,000 pesos. Maraming salamat po. Praise God. Wow. So, as of now, we would like to read our update of our pledges. Tayo ay meron ng 537,500 pesos. Keep thank you, calling, keep chatting, and keep giving. We can double, triple, or multiply this amount bago matapos ang ating programa. Ikaw, Rhea, yes anong po. tagumpay sa buhay ang na-imine mo na? Ay, wow. For me, I think and I believe na tagumpay na po yung partnership ko dun sa mama ko. Actually, we have this long-term dream, and that's to build a farm and a community in Bicol, in our property there. And thank you, God, for that dream. So I'm partnering with my mom, Mama Chit, sa Bicol. Hello, Mama. She's watching right now. And my husband also, Josh. So praise God for that. I claim victory Yes. doon sa dream na yun in May Jesus' the name. Lord seal, Wow, that project. amen. Yes. Amen. Thank Thank you, you for sharing your tagumpay story. Samantala, basahin naman natin ang ilang comments mula sa Facebook page ng The 700 Club Asia. Ayan, from Jenny Javier. Watching po from Bulacan, tagumpay ay claim ko na po. Financial breakthrough sa akin. Okay, thank you, Lord. And then we have another one from Grace Nang. Totoo po ako, sa tuwing umiiyak ako, feel ko, kino-comfort ako ng Diyos. Nakakatulog ako bigla. Amen. Amen. Thank you for sharing, Grace. And of course, we would like to acknowledge our viewers from Egypt. Magandang day. Good day to you. Okay. Kahit magano ang inyong donasyon, ay makakatanggap kayo ng streaming access sa 10 Laws of Success by Pat Robertson. It is an audiobook and digital workbook. If you are watching abroad, pwede kayong magpadala ng inyong donasyon sa pamamagitan ng iRemitX. At kung nandito naman kayo sa Pilipinas, pwede kayong magpadala sa pamamagitan ng RD Pawn Shops at ML Kwarta Padala. Maging daluyan tayo ng pagpapala para sa ikapagtatagumpay ng ating mga kababayang nangangailangan. Madali nang mag-donate sa CBN Asia. Pumunta lang sa alinmang branch ng ML Kwarta Padala nationwide. Mag-fill out ng send-out form. Isulat ang CBN Asia bilang company name, ang iyong pangalan, contact number, halaga ng donasyon at telethon sa other details. Ibigay sa counter ang iyong filled-out form, kasama ang iyong donasyon at hintayin ang kopya ng iyong transaksyon. Napakadali lang mag-donate, di ba? Whoever hears these sayings of mine and does them, I will liken him to a wise man who built his house on the rock. 10 Laws for Success, Keys to Win in Work, Family, and Finance. Tuklasin ang mga makapangyarihang prinsipyong natutunan ng CBN founder Pat Robertson mula sa Biblia. Law of Use, Law of Change, and Law of Responsibility. Get exclusive streaming access to the audiobook and receive a digital workbook for any amount you donate to CBN Asia. Become a CBN Asia partner today. Tagumpay, i-mine mo na, lalo na sa ating kalusugan. Tulad ng ginawa ni Giselle Lazaro. Makakausap natin siya mula pa sa Malabon. Hi Giselle, welcome to the show. Hello po, magandang araw po. Hello. Giselle, ano bang kwentong tagumpay ang na-mine mo na? Pakishare naman. Opo, noong February po, nanood po ako ng unang araw ng Teleton po. Na-mine ko na po agad yung blessing. Nahingi po ako ng panalangin sa prayer center na malesen po yung pagpunta ko po sa ospital sa Maynila. At nabawasan po ang pag-inom ko po ng gamot para sa aking chronic kidney disease stage 3 po. Simula po noong July 2023 to February 2024 po, kailangan ko po pumunta sa ospital kada buwan. Dahil nga po sa mga laboratory at ibang test na pinagagawa po sa akin. Umaabot nga po ng almost 5 to 15
2,000 po kada buwan ang mga gamot. Mabigat po sa amin bilang NGO volunteer po ako, tapos po yung partner ko po is security guard. After po ng Teleton Day 1, nung pumunta po ako sa ospital, nakatanggap po ako ng good news dahil quarterly na lang daw po yung pagpunta ko sa ospital. At isa pa po sa naging good news po yung tinitake ko pong gamot is nabawasan na po. Bukod dito, nakatanggap din po ako ng worth 2,000 na medical assistance galing po sa DSWD. So nagkaroon ng savings ka sa tuwing gastos mo bawat buwan. Sa tulong po ng mga kaibigan po, sa mga nagpe-pray po, sa mga cell group po na tsaka po sa mga government po. So magkano yung natanggap mong savings kada buwan? Iba-iba po. Pero nung nag-pray po ako, 2,000 po yung huling binigay po sa akin galing po sa DSWD po. Okay. Wow. So, Giselle, anong pakiramdam mo na naghimala ang Panginoon sa buhay mo? Siyempre po, sobrang saya po kasi talagang pag naniwala ka po, ibibigay po lahat yung hinihiling mo po. Tapos po, napakahimala po talaga na galing sa Panginoon dahil hindi kanya po pinababayaan. Tapos po, nandun po yung favor po talaga ni Lord. Tsaka po, lagi ko po sinasabi talaga tuwing magpupunta po ako ng ospital na prayer is the key po. All glory to God po. Amen. Giselle, before I say good night, let me pray for you. Father, thank you for Giselle because you love her unconditionally. So Lord, we continue to speak unto her your supernatural healing touch upon her body, upon her kidneys, every organ in her body. We command to be healed and made whole and healthy in the name of Jesus. Give her your peace. Even so now, in Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat, Giselle. God bless you. Thank you for that testimony. Unti-unti natin nakikita ang tagumpay o progress sa health condition ni Giselle. Gaano man katindi ang pinagdaanan natin, walang imposible talaga kay Jesus. Kaya niya tayong pagalingin. Kaya kailangan lang po isurrender natin sa Kanya ang ating buong buhay. That's the best place we can be, at the point of surrender to Jesus Christ. And if you're watching right now, you have never invited Jesus in your heart and in your life, we want to give you an opportunity to pray a simple prayer. Just pray this prayer from your heart. Just say, Dear Jesus, here I am. You know my life. You know my struggles. You know the things that I'm facing this very moment. So, Lord, I surrender them all to you, including, Lord, my plans for my future. I give it all to you. I admit that I'm a sinner and I need your forgiveness right this moment. I ask you to forgive me. Jesus, come into my life. Be my Lord. Be my Savior. Be the God that will lead me in this life's journey. For I put my complete trust in you starting this very moment. I surrender all. This is my prayer in Jesus' name. Amen and amen. Panginoong Jesus, natanggap ko po kayo na aking Panginoon at tagapagligtas. Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24/7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. 8 taon nang matigang inaalagaan ni Nanay Amelia ang nag-iisang anak na si Alan. Mayroon itong cerebral palsy, global development delay at epilepsy. Nung pinagbuntis ko po siya, bali nagka-breast cancer po ako. 7 months po siya pinanganak, premature. Sa paglipas ng mga araw, unti-unti napapansin ni Nanay Amelia ang kakaibang mga kilos ni Alan. Nung mga 1 year, 7 months po yata, yun yung nag-start na siyang mag-epilepsy. Mahirap kasi syempre hindi pa first time po sa family na magkaroon ng epilepsy. So once na nag-epilepsy na siya, taranta na po kasi hindi namin alam ang gagawin. Para mapabuti ang kondisyon ng anak, minabuti ni Nanay Amelia
na ipa-physical therapy si Alan. Kasi hindi siya makabangon nga po, hindi makapupong mag-isa. Tapos hindi mo siya makausap na parang mahirap pa siyang umintindi. Pero nung nag-start na po kami mag-therapy dito po sa amin sa Manawag, sa Stack Manawag, mula po noon, na siya, yung parang natuto na siyang umupo at bumangon mag-isa. Subalit malaking hirap para kay Nanay Amelia ang pagpunta nila sa physical therapy sessions at mga check-up ni Alan. Sira na kasi ang kanilang ginagamit na wheelchair. Sapat lang din ang kinikita ng kanyang asawa. Kulang ito para bumili ng bagong wheelchair ng anak. Nire-repair ko na lang po yung sa may likod po niya, medyo natatanggal na. Nilagyan ko na lang po ng alambre para tumibay-tibay po. Kasi medyo bumibigat na din po siya. Kasi delikado din po pag pag hindi maayos yung wheelchair. Baka pag sinakay siya, bigla siyang madisgrasya pa. Sa tulong ng Operation Blessing at lokal na pamahalaan ng Pangasinan, napalitan ang lumang wheelchair ni Alan ng bago at mas matibay na wheelchair. Dahil sa inyong suporta sa CBN Asia, nakapamahagi ang Operation Blessing na mahigit 300 mga wheelchairs sa iba't ibang mga bayan dito sa probinsya ng Pangasinan. Ang mga wheelchairs na ito ay naghatid ng bagong pag-asa sa mga kababayan nating may kapansanan at sa kanilang mga kamag-anak. Napakalaking tulong po kasi pwede na siyang ilabas sa bahay, mamamasyal po. Tsaka pag mag-therapy po kami, hindi na namin bubuhat-buhatin si Alan. Sa Operation Blessing, maraming salamat po kasi laking tulong po yung binigay niyong wheelchair sa amin. Lubos na lubos po ako talaga ng papasalamat. Ayan, yan, ngiti na yan ang ngiting tagumpay, punong-puno ng tagumpay. Priceless! Oo, grabe diba? talaga. Meron tayong mga pledges. Ikaw muna. Okay, sige. From Amy from Mandaluyong, 1,000. Maraming salamat. Carol from Bulacan, 500. Cesar from Manila, 10,000. Aster from Makati, 1,000. Romy from Makati, 2,000. And we received 100 stars from Dexa. God bless you. Cynthia, 100 pesos pero walang location. Ed, 100 pesos. Elmer, taga Valenzuela, 500 pesos. Rosalie, taga Pampanga, 1,000 pesos. Cindy, 1,000 pesos. Dan, taga Muntinlupa, 5,000 pesos. Ludi, taga Bulacan, 200 pesos. Maraming salamat. Rona, 1,000 pesos. And Lorna Las Piñas, 1,000 pesos. Rosalie, 700 pesos. Monty, maraming salamat. God bless you. Yes. Lord, we just declare even now onto those watching who need a healing touch from you, release your supernatural healing upon every single one that's watching this very moment. Receive the almighty healing from the Lord Jesus Christ. Amen and amen. Hallelujah. Amen. Salamat sa inyong monthly support sa CBN Asia. Dahil sa inyong pagbibigay, natutulungan nating gumaan ang pagkilos ng ating mga kababayang wheelchair-bound. Nakita nyo naman po ang kanilang mga ngiti. Ang isang wheelchair ay nagkakahalaga ng 3,800 to 4,000 pesos. Marami pang ang kagaya ni Alan ang ating matutulungan. Kaya we challenge you to help by giving. Mag-usap kayo ni Lord muna, importante yan. Pray for the amount that He will put in your heart and then you obey and release that amount in faith. Kasi anything done in faith pleases the Lord. Namigay din ang Operation Blessing ng 10 edging machines para sa pananahi ng mga kababaihan sa Marawi. Sila ang mga biktima ng pag-atake ng Maute Group noong 2017. Yes, at para makarecover sila sa kanilang kabuhayan noon, ay binigyan natin sila ng electric sewing machine, tela at iba pang gamit sa pananahi. Malaking tulong yan sa kanila, ang bagong edging machine para mas gumanda ang kanilang produkto at lumaki ang kanilang kita. Upgrade, no? Makakatulong ito sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Ang kanilang tagumpay ay tagumpay nating lahat. Naging posible ang lahat ng ito dahil sa inyong walang patid na suporta sa CBN Asia. Help us, help more. Donate now. For any amount you give, ay makakatanggap kayo ng streaming access sa 10 Laws of Success by Pat Robertson. It is an audiobook and digital workbook.
call the numbers on your screen now or scan our QR code. God bless you more as you give. Sa murang edad, natuto si John na magbenta at gumamit ng droga. Nakatira kila nanay, yun na. Tinuruan na nila ako na paano magbenta nito. Taga-runner kami. Sa kanto ng Quiapo, kilala mo na nakukuha siya ng droga. Di nagtagal, ay nahuli din ang kanyang ina na nabansagang reyna ng solvent ng Quiapo. Nung nakulong si nanay, ako'y na-depress. Sa tuwing nalulungkot lang talaga ako, tira. Pilit sinubukan ni John na punan ang kawalan na iniwan ng kanyang ina at ama gamit ang droga. Nagagalit ako sa mundo na parang ako na lang lagi yung tinatamaan ng problema. Gusto ko na nga magpakamatay eh. Kung sasaksakin ko yung sarili ko, may lumiwanag dito sa kaliwa kong paningin. So binitawan ko yung kutsilyo, nilapitan ko yun, Bible. Kinuha ko yung Bible, sabi ko sa Panginoon, salamat. Alam ko nandyan ka. Niyakap ko siya, niyakap ko yung Bible. Tapos lumuhod ako ng TV. Sakto, 700 Club Asia na naman. Kaya sabi ko, hindi ako nilulubayan nito. Tapos yung nandun sa palabas, nagsusuicide din. Nag-a-attempt din siya ng suicide. Ayaw niya na ano. Parang doon mo nararamdaman na kinakausap ka ng Panginoon. Sabi ko lang, totoo pala to. Tapos hawak ko yung Bible. Isang araw, naimbitahan si John sa isang Kristiyanong simbahan. At doon ay isinuko niya ang kanyang buhay sa Panginoon. Naramdaman ko talaga na niyakap ako ng Panginoon. Tapos naramdaman ko yung, alam mo yung mahal na mahal ka. Kasi yun nga po, hindi ko kilala yung tatay ko nun. Kaya parang laging may kulang, may puzzle. Parang sabi niya sa akin, ako yung tatay mo, ikaw yung anak ko, mahal kita. Kahit anong mangyari, may plano ako sa buhay mo. Yun. Binuo ng Diyos ang nooy wasak na buhay ni John. Habang nasa bilangguan na may nakakilala ang kanyang ina kay Jesus. At noong 2011, ay nahanap at nakatagpo na rin ni John ang kanyang ama. Naramdaman ko po na parang nakumpleto ka. Yung drugs, yung alak, yung babae, yung kalokohan. Hindi pala yun eh. Wala palang kwenta yun. Si Jesus pala, yung kailangan mo talaga. Kaya nung tinanggap ko si Jesus, talagang nakumpleto ako na nagkaroon ako ng meaning, nagkaroon ako ng direction. Na lahat ng ginagawa ko simula noon, may kabuluhan na. CBN Asia would like to thank the following: M. Luillier, iRemit, RD Pawn Shop, 7-Eleven, PC Pay, Adstrat, United Neon, Nixis, Glorious Blend. Gusto mo bang makaahon sa utang? Gumaling sa iyong malalang sakit. Makahanap ng magandang trabaho? Para makamit mo ang lahat ng yan, i-mind mo muna si God. Ito ang kanyang pangako. Your Heavenly Father knows that you need them. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Samantala, tuloy-tuloy pa rin nagpapaabot ng kanilang donasyon ang ilan nating kababayan. Ayan, ito si Ben from Cainta, 500 pesos. Bing, 500 pesos. Remy, 500 pesos. Thank you. At si Salvacion sent 50 Facebook stars. Ayan, meron din akong Facebook stars from Gags, 100 stars. From Neri, 50 stars. We also have a YouTube super chat donation of 25 pesos from Andy. And we would like to say hello to our viewers in Singapore and Thailand. Ayan. Ayan. And so far, your giving tonight has reached 554,800. Keep calling, keep giving. Kahit tapos na ang ating programa, bukas ang 24/7 Prayer Center upang tanggapin ang iyong mga tawag, chat at donasyon. Sundan kami bukas, same time, same channel, sa pagpapatuloy ng Tagumpay, Imayin Mo Na!
ngayong Martes. Parang nagtanong din po ako na pwede namang hanapin yung pumatay. Bakit po hindi siya hinanap? Noong gabi po, napuyat na po ako kakailap po ng aking anak dahil nga po sa nararamdaman niya. Hindi po sila makahinga, nahihirapan po sila. Tunghayan ang kanilang kwento sa special live telethon ng The 700 Club Asia. Tagumpay, imain mo na!